Wala na akong pagpipilian kundi patahimikin ka! Huwag ka mawa kayo sa akin! Hindi ko! Aswang ka! Mr. Rodrigo! Hoy, sigaw ni Mang Damian yun. Ano nangyari sa kanya? Si Sir Rodrigo. Hindi, kailangan kong makaalis rito. Ano ito nagawa ko? Hindi ito maaari. Nagkalat ang mga dugo. Ano gagawin ko? Hindi pwedeng malaman na kahit na sino na ako may kagagawa nito. Si Isabel, kailangan sa kanya maibalik ang sisi. Iyon ang tanging paraan para hindi ako mapanghinalaan. Lunti ang Haraya Company, ang kauna-unahang first class ng service provider na matagal nang naitatag. Pinamumunuan ni Don Estacio del Moro. Lumago ang kanilang kumpanya, nangailangan sila ng mga karagdagang tao para mas maganda ang kanilang serbisyo sa kanilang mga parokyano. Si Isabel, isang bagong graduate sa kursong Business Management at natanggap bilang sekretarya. Hindi ito ang talagang nais niyang mapasukan, pero determinado siyang maipakita sa lahat ang pangarap niyang pagtatagumpay. Excited siya na harapin ang bagong hamon at oportunidad na darating sa kanya. Good morning po, sir. Ako po si Isabel, ang bagong sekretarya. I'm very excited to start working here. Good morning, Isabella. Ako si Mr. Rodrigo, ang manager dito. Welcome sa kumpanya. Maraming salamat po, sir. Looking forward po ako na matuto at makatulong sa team. Nangingiti ngunit may bahagyang kaba sa loob ni Isabella. Ganun ba? Mabuti naman. Pero tatandaan mo, Isabella, mahirap ang trabaho dito. Hindi lahat ay nagtatagal. Tiningnan nito si Isabel mula ulo hanggang paa na tila ba sinusukat ang kanyang kakayahan. Opo, sir. Handa po akong harapin ng kahit na anong hamon. Sana ka. Ayaw ka naman sa mga bagong empleyado na akala mo alam na ang lahat. All-knowing ko baga. Pero mabilis ding nawawala. Medyo nanlilisik ang mga matang nagsasalita ng manager na si Rodrigo. May sinasabi ho kayo, sir? Nag-aalangan man, ngunit gustong malaman kung ano ang ibig sabihin ni Mr. Rodrigo. Wala. Ang sabi ko sana ayusin mo ang trabaho mo. Baka lang kasi ningas-gugun ka. Naku, hindi po, sir. Gagawin ko po ang best ko para magtagal at matuto ng gusto. Ngumiti ngunit kinakabahan pa rin sa mga sinabi ni Rodrigo. Aba dapat lang. Alam mo kasi, Isabella, hindi ko gusto ang mga nagpapakitang gilas kaagad sa trabaho. Dapat maghinay-hinay lang. Baka matisod sa sariling yabang. Opo, sir. Salamat po sa paalala. I'll keep it that in mind, sir. Mabuti naman. Tandaan mo, ang trabaho dito ay para sa mga handang magsakripisyo. Walang persahan, lalo na sa mahina. Tumalikod at mabilis na iniwan si Isabel na nag-iisip. Opo, sir. I'll do my best. Nakangiti pero may konting kabang namumuo sa kanya. Habang tumatagal sa trabaho, napansin ni Isabel ang mga kakaibang kilos ni Mr. Rodrigo. Lagi itong nakamasid sa kanya na tila ba may mga hindi ito sinasabi sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Isabel ng mga lumang dokumento sa isang madilim na sulok ng opisina, nakakita siya ng isang lumang envelope na tila matagal nang nakatago.
Ang envelope ay makapal, parang may laman na matagal nang hindi nabubuksan. Ano kaya ito? Mukhang luma ng envelope na to. Baka importante. Pero, bakit nakatago ito rito? Binuksan niya ang envelope na may halong kaba at kuryosidad. Binuksan ni Isabel ang envelope at nang makita niya ang mga lumang larawan ng mga empleyado. Ngunit sa bandang huli ng mga larawan, may isa na nagpawala ng kanyang kulay. Isang larawan ni Mr. Rodrigo kasama ang isang misteryosong matandang lalaki na tila balot ng dilim ang mukha. Ang matanda ay malalim ang mga mata na tila ba tumatagos ang liwanag. Ang kanyang anyo ay nakapangingilabot. Sinong matandang ito? Bakit ganito ang itsura niya? Parang may mali. Inihimas ang larawan na tila ba inabot ang misteryong bumabalot doon. Habang tinitingnan niya ang larawan, napansin niyang tila may gumagalaw na anino ng matanda sa larawan. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na bumalot sa kanya. Kahit ang mga bintana ay sarado, ang mga ilaw sa opisina ay biglang kumurap-kurap na parabang may presensya ng hindi nakikitang nilalang na nasa kanyang paligid. Diyos ko, anong nangyayari? Mabilis na ibinalik ang larawan ni Isabel sa envelope. Halatang natatakot sa kanyang mga nararanasang kakaiba ng mga oras na yun. Agad na ibinalik ni Isabel ang mga larawan sa envelope. Inilagay sa isang drawer. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina. Ngunit pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Tila ba ang bawat hakbang ay may kasamang anino na hindi niya makita. Hindi niya maalis ang malamig na pakiramdam na tila siya'y binabantayan ng hindi nakikitang mga mata. Dapat yata hindi ko na kinuha yung envelope na yun. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Para bang may sumusunod sa akin. Tumingin-tingin sa paligid habang naglalakad. Pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Sa bawat oras na lumilipas, lalo lamang tumitindi ang kaba ni Isabel. Hindi siya mapalagay sa kanyang nakita at sa pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya. Ang mga simpleng araw sa opisina ay naging isang nakakikilabot na karanasan na hindi niya inaasahan. Kutob ko lang ba yun o hindi? Para kasing may kakaiba sa pakiramdam ko. Lalo na dun sa manager namin. Hindi ako pwedeng magkamali. Hello! Ay! Payaso! Payaso? Where? I'm only here. Sa festla kong ito, payaso? Ang babo naman ng taste mo. Nakakatuwa naman ang isang ito. Tumatanggap din pala rito ng sintu-sinto. Kulang na lang pulbusan ng makapal ang mukha nito para maging kamukha na ni McDonald. Nagulat ata kita. Do you like my makeup? Oo. Maganda. Sino bang nag-makeup nito? Hindi na nga pantay ang kilay. Parang sinampal pa ang pisngi sa kapal ng blush on. Well, thanks. That's passion. Yan ang uso ngayon. Ganun ba? Bagay naman sa'yo eh. Talaga? Do you wanna be my next model? No thanks. Okay na ako sa makeup ko. Idadamay pa talaga ako. Ako nga pala si Jam.
ang aesthetic designer ng kumpanya. Wow. Aesthetic designer ka pala. Now I know kung bakit ganyan ang itsura mo. Well, ganyan talaga kapag magagaling. Balita ko nga malapit na akong ma-promote bilang head. And I won't wait to happen. Baka I can't wait to happen. Dakaw, mali na naman yung English mo. Ikaw talaga, Jamela Salvadora. Umira na naman yung pangarap mong gising. Hay nako, Mang Dami. Sumabad ka na naman sa introducing ko. Maglinis ka na nga lang dyan. Binahabara mo ang level of confidential ko. Dakaw, wrong gramming ka pa. Baka ho wrong grammar, Manong. Oo, wrong grammar nga. Nakakatuwa naman ho kayo rito. Napakasaya niyo namang kausap. Well, that's Mother Nature. Laugh at your problem. Cause you can never face a problem if... If your problem is your face. Si Mang Dami naman eh. Kanina pa nang babara. Kung makapagsalita ka naman, akala mo napakagwapo nyo. Aba naman oo. Di tulad mo, manalabing ka nga. Endorser ka ba ni Mang Donald? Di ikaw nang gwapo. Mula ulo, mukhang paa. Mang Donald ka dyan. Oh my God! Anong nangyayari sa mukha ko? Bakit ganito? Ang akala ko ikaw mismong nag-makeup niyan. Hindi pala? Oo naman no. Aesthetic designer ako. Hindi payaso. Sige na, maglilinis ka na ng mukha mo. Baka matakot pa sa'yo ang ibang kliyente. Madam Secretary, excuse me ho Kaya mo pala ako sinabing payaso? Pinagkatuwaan na naman nila ako. Mukhang mag-i-enjoy ako rito sa bago kong trabaho. Masayahin ang mga kasama ko. Mga walang hiya. Baka nagkakasundo ka agad ng mga hitan na ito. Ano magkagawin ko? Para mawala mga ito. Naiirita ako. Kailangan mag-isip ako ng paraan para mawala si Isabel. Kinain na ng inggit ang kanilang manager nang makita kaagad nito na nagkakasundo ang ibang mga magkakatrabaho sa opisina. Nahalata naman ito ni Isabela. Madalas lang kasing nakakulong si Rodrigo sa kanyang opisina. Tinatawag lamang siya kapag may nais itong ipagawa. Isang umaga, may hindi inaasahang pagbisita ng CEO President ng kumpanya. Dito kinausap sila dahil sa isang napakabigat na problema. Ano ba ang nangyayari dito, Rodrigo? Paano mo nagawang pabayaan ng ganito ang napakahalagang proyekto natin? Alam mo ba ang maaaring mabunyag ang confidential na informasyon ng kumpanya dahil sa kapalpakan mo? Sir, hindi ko po inaasahan na mangyayari ito. May problema po sa mga dokumentos at sa system natin. Problema? Rodrigo, hindi ito simpleng problema. Nakasalalay dito ang reputasyon ng buong kumpanya. Kung hindi ito maayos kaagad, tsak babagsak tayo. Gagawa ako ng paraan kung makapag-aantay lamang po kayo kahit saglit. I need solution now. I'm going to be late for my meeting. Sir, kung maaari po, may naisip po akong paraan para maresolba ang problema. Teka, sino ka ba? Sir, ako po si Isabel, ang bagong sekretarya ni Mr. Rodrigo. Noong isang araw po ako may napapansin na kakaiba sa pagproseso ng mga dokumento. Napansin ko po na may mali sa encryption protocol na ginagamit natin. Kaya vulnerable po yung mga files. Inireport ko po agad ito kay Mr. Rodrigo. Pero mukhang hindi niya agad napagtuunan ng pansin dahil ang dami ng kanyang ginagawa. Rodrigo, bakit hindi mo kaagad na aksyonan ang ganitong kalaking problema? Sir, pasensya na po. Akala ko po kasi simpleng glitch lang.
Di ko ba naisip na ganito ang kalalaang epekto? Sir, nang makita ko po na hindi agad na aksyonan ng problema, gumawa po ako ng agarang hakbang para po ma-minimize ang damage. Una, gumawa po ako ng backup ng lahat ng dokumento bago pa man lumala ang sitwasyon. Pangalawa, ina-isolate ko po ang mga affected na bahagi ng system para mapigilan ang anumang further breach. Pangatlo, nag-research po ako ng bagong encryption method na mas mataas ang security level. At ito po ang ipinalit ko sa lumang protocol. Kaninang umaga ko lang po natapos ang adjustment, kaya sigurado po akong safe na po ang lahat ng mga datos po natin. Sige, ipakita mo sa amin ang ginawa mo. Sir, eto po yung mga hakbang na ginawa ko. Una, sinigurado ko pong walang ibang makaka-access ng system habang ginagawa ko ang mga pagbabago. Pangalawa, nireconfigure ko po yung buong security protocol upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong klaseng breach. Panghuli, nirestore ko po ang lahat ng nasirang files mula sa backup. Kaya po intact at secure pa rin po ang lahat ng mahalagang impormasyon. Magaling. Hindi ko akalain na ganito ka kahusay sa crisis management. Mukhang ikaw lang nakikitaan ko o ikaw lang nakakita ng solusyon sa problemang ito bago pa lumala. Sir, kaya ko rin naman pong gawin yun. Pero hindi mo ginawa. Si Isabel ang nag-isip at naglutas ng problema. Kung hindi dahil sa kanya, baka ngayon nasa malaking peligro na ang kumpanya. Maraming salamat po, sir. Ginawa ko lang po ang tingin ko ay nararapat dahil alam ko pong mahalaga ito para sa kumpanya. Isabel, from now on, gusto ko mas malapit kang makatrabaho. Nakita ko ang talino mo at diskarte mo. Kailangan ka ng kumpanyang ito. Maraming salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa kumpanya. And you, Mr. Rodrigo, ayusin mo ang trabaho mo. Huwag kang magpapakampante. Akin na yan, Miss Isabel. I'm leaving. Magaling ka, Isabel. Pero tandaan mo, hindi palaging swerteng nasa iyo. Huwag kang masyadong pakampante. Opo, sir. Lagi po akong handa sa kahit na anong pagsubok. Bisit na babaeng ito. Nagawa pang umiti sa pamamahiya niya sa akin. Naiimbyan na ako sa pakialamera niya. Kaya nga ba ayoko ng mga taong katulad niya? Mukhang mawawalan ako ng trabaho. Sa paglipas ng linggo, mas nakakitaan si Isabel ng kanyang galing at abilidad sa pagtatrabaho. Mas naging abala siya sa mga proyekto na nagdulot ng mas mataas sa pagtingin ng mga kasamahan niya sa kanya. Dahilan ito para mas lalo pang mainis si Mr. Rodrigo sa kanya. Pakiramdam niya, nawawala ang kontrol sa kanya at respeto mula sa kanyang mga kasamahan. Minsan sa isang pulong, napansin ni Isabel malamig ang tingin ni Rodrigo sa kanya. Alam niyang may hindi tama, ngunit hindi niya alam kung gaano ito kalala. Isang gabing maulan, hindi mapakali si Rodrigo sa kanyang opisina. Madaling araw na, ngunit naruroon pa rin siya palakad-lakad habang umiinom ng alak. Galit na galit siya. Ang mga naiisip niya ay umiikot lamang sa isang katrabaho niyang si Isabel. Nais siyang makitang bumagsak ito na parabang hindi niya kayang tanggapin ang tagumpay na matatamo ng kanyang sekretarya. Nais nitong mailabas ang naipong galit niya sa kanya. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Ito na ang tamang pagkakataon para sa kanya para malaman ni Isabel ang kanyang lugar. Tatakutin niya ito
Alam niyang maaga laging pumapasok si Isabela, kaya dito niya naisipang isakatuparan ang kanyang plano. Naganda siya. Inabangan ang pagdating ni Isabela. Mang Damian, nandiyan na si Sir Rodrigo. Dahan-dahan ka lang sa paglilinis mo. Baka nagpapahinga yun sa loob ng kanyang opisina. Huwag ka mag-alala, Preda. Hindi naman ako maingay magtrabaho eh. Mabuti pa, unahin ko muna itong i-map itong hallway para mamaya sa banyo na ako tutungo. Isabel! Nasaan ka? Punong-puno na ako sa ginagawa mong pamamahiya sa akin. Hindi ko na mapigilan pang sarili ko. Munta ka sa akin, ha? Makikilala mo kung sino talaga si Mr. Rodrigo Cortez! Magpakita ka sa akin, Isabel! Diyos ko, ano yan? Ano ka ba talaga, Mr. Rodrigo? Ano ginagawa mo dito? Napadaan lang ho ako para maglinis. Mawa na kayo. Huwag kayong lumapit sa akin. Malas mo at nakita mo ang aking tunay na anyo. Ngayon na, wala na akong pagpipilian kundi patahimikin ka. Huwag ka mawa kayo sa akin. Hindi ko asok ka, Mr. Rodrigo. Hoy, sigaw ni Mang Damian yun. Anong nangyari sa kanya? Si Sir Rodrigo. Hindi, kailangan kong makaalis rito. Ano ito nagawa ko? Dito maaari. Nagkalat ang mga dugo. Ano gagawin ko? Hindi balik malawan na kahit na sino na ako may kagagawa nito. Si Isabel, kailangan sa kanya maibalik ang sisi. Iyon ang tanging paraan para hindi ako mapanghilalaan. Nagmamadaling binalot ni Mr. Rodrigo ang katawan ni Mang Damian. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuhat ang bangkay sa pinakaunang bahagi ng banyo. Pinunasan niya rin ang mga patak ng dugo sa sahig gamit ang suot niyang damit. Nagtungo siya sa cubicle ni Isabela at doon ipinahid ang isang panyo at isang peraso ng papel na may perma ni Isabela at ang dugong nagkalat sa kanyang katawan. Matapos noon, agad siyang nagpalit ng damit, itinapon sa basurahan ang kanyang ginamit at naglinis ng katawan. Alam niyang paparating na si Isabel sa opisina, kaya dali-dali siyang bumalik sa sariling opisina para makiramdam. Ilang saglit pa'y dumating na nga si Isabel. Bago siya pumasok sa kanyang cubicle, naamoy niya ang kakaibang amoy sa loob ng comfort room. Bakit ganito? Parang may naaamoy akong hindi maganda rito sa banyo. Ano ito? May mga patak ng dugo sa sahig? Saan ito nanggaling? Teka, pupunta rito sa unang cubicle ng banyo. Ano kaya to? Diyos ko! Ano to? Bakit nandito si Mang Damian at duguan? Mang Damian? Mang Damian, gumising ho kayo! Mang Damian! Dadalhin kita sa ospital! Dapat mabuhay ka! Mang Damian! Isabel? I'm here na. Nasaan ka ba? Isabel! Jam! Halika! Tulungan mo kung buhatin natin si Mang Damian! Diyos ko! Anong nangyari dito? Bakit duguan si Mang Damian? Anong ginawa mo sa kanya? Teka, sandali! Wala akong ginawa sa kanya, Jam! Hindi ako! Kararating ko lang dito! Nakita ko na lang siyang ganito! Pero hawak mo ang bangkay niya, Isabel! Pati ang kamay mo duguan! Hindi ako, Jam! Kararating ko lang! Wala nga akong kinalaman dito!
ay magpatay dito sa banyo! Tumawag kayo ng pulis! Anong nangyayari dito? Oh, Isabel! Ano yan? Sir, maniwala kayo. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako pumatay kay Mang Damian. Kararating ko lang. Nakita ko na lang siya sa ganitong kalagayan. Talaga, Isabel? Ang mahirap paniwalaan yung sinasabi mo. Kitang-kita na ikaw ang huling naabutang kasama ni Mang Damian. Hindi pa ba sapat na ebidensya yun? Ebidensya? Heto sa cubicle ni Isabel. May mga bahid ng dugo ang mga gamit niya. Ano? Teka, hindi pa ako pumapasok ng cubicle ko. Paano nagkaroon ng mga dugo sa gamit ko? Sir, magpapaliwanag po ako. Lahat ng ebidensya nagtuturo sa iyo. Ano bang ipaliliwanag mo? O gusto mo, ha? Hala, pagdating ng mga pulis, dadamputin ka na lang na babae ka. Hindi, pakiusap. Wala akong kasalanan. Huwag niyo akong ipakulong. Hindi! Hindi ko siya pinatay. Ipakukulong kita! Naabutan si Isabel ng mga empleyado. Nakaramdam ng takot ang lahat dahil sa krimeng nangyari kay Mang Damian. Samantala, si Rodrigo naman ay tahimik na natutuwa sa kanyang matagumpay na plano na ipitin si Isabel at itago ang kanyang lihim. Sumailalim si Isabel sa isang inquest proceeding. Agad ring pinalabas dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bukod sa hindi nagmamatch ang fingerprint na nakuha sa mga gamit niya, hindi rin tugma ang time of death ng biktima ng mga oras na pagdating niya sa kanyang opisina. Pagkagaling sa istasyon ng pulis, dumiretso si Isabel sa kanyang tahanan. Napatawan kasi siya ng indefinite suspension ng kumpanya habang sumasailalim siya sa isang investigasyon. Kaya ilang linggo siyang hindi pwedeng pumasok. Hindi matahimik si Isabel. Alam niyang may gustong sumabotahe sa kanya at yun ang kanyang aalamin. Sa mga sumunod na araw, nagmuni-muni si Isabel. Bumalik sa kanyang isipan ang mga pangyayari nung araw na natagpuan niya si Mang Damian. Inisip niya kung sino ang posibleng may kagagawa ng krimen, kung bakit siya gustong idiin. Hindi nila ako pwedeng pagbintangan. Sabi ni Isabel sa kanyang sarili. Binalikan niya ang mga oras at minuto na pumasok siya sa opisina nung araw na yun. Naisip niya na ang bawat galaw ni Mr. Rodrigo kung paano ito kumilos. Naalala rin niya ang mga kakaibang tingin nito sa kanya noong mga nakaraang araw. May alam kaya si Mr. Rodrigo tungkol sa pangyayari yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi siya makapagpahinga hanggat hindi nalilinawan ang mga pangyayari. Sa kanyang pagbabalik sa kumpanya, pinagtitinginan siya ng mga katrabaho. Ang iba ay natatakot at nagdududa, habang ang iba naman parang nagtataka. Binaliwala niya na lamang iyon dahil ang pinakapakay niya ay linisin ang kanyang pangalan. Pagpasok pa lamang niya sa opisina, napansin kaagad ni Isabel ang malamig na pagtanggap ng mga empleyado. Wala na ang dati nilang ngiti at pagbati na tila ba malaking pader na ang namamagitan sa kanila ngayon. Ngunit hindi nagpatinag si Isabel. Alam niya ang kanyang pangalan na kailangang linisin sa kanyang gagawin. Oh, nakabalik na siya sa trabaho? Di ba suspendido siya? Hindi ko papayagang masira ang pangalan ko ng ganito. Alam kong may ibang may kasalanan nito. At sisiguraduhin kong matutuklasan ko kung sino ang tunay na may kagagawa nito. Kailangan makumpirma ko muna ang mga bagay-bagay. Sana lang hindi ako biguin ni Papa. Oh, the suspectary is back. How's the jail? Anong suspektari? Nangaasar ka ba, Jam?
Nagtatanong lang naman ako. Kasi, galing ka sa kulungan, diba? Hindi. At hindi mangyayari yon. Dahil lumabas na sa investigasyon na hindi tumutugma ang oras ng pagdating ko sa pagkamatay ni Mang Damian. Sino ang nagpapasok ng kriminal na yan dito? Hindi ba nasabihan ng mga gwardya na suspendido ang babaeng yan? Nilift niya ang suspension ko. Dahil hindi sapat ang ebidensyang idinidiin niyo sa akin. Mga bulag ang mga pulis na nag-inquest sa'yo. Kahit anong sabihin nila, ikaw pa rin ang tinuturo ng mga ebidensyang nakuha nila. Yung panyo mo, yung papel mo na may perma mo, ako mismo ang magpapatunay na ginawa mo ang latang yon! Teka, wala namang sinabi si Jam na mga gamit ko yung mga may bahid ng dugo. Paano niya nalaman yun na mga gamit ko ang kinuha sa investigasyon? Napansin ni Isabel sa mga sinabi ni Rodrigo. Paano niya nalaman ang tungkol sa mga gamit na may bahid ng dugo? Hindi nabanggit ni Jam ang mga detaling yun. Biglang kumabog ang kanyang dibdib na pagtanto niya nga maaaring may kinalaman si Mr. Rodrigo sa nangyayari. Kailangan kong mag-ingat. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang magtiwala sa kahit na sino. Kailangan mong pagbayaran ang lahat, Isabel! Namatay si Mang Damian ng walang kalaban-laban! Hindi pa tapos ang investigasyon at sigurado ako sa kulungan na bagsak mo, ako mismo ang titistigo! Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Pero hindi ako titigil na hindi ko malinis ang pangalan ko. Bakit kanya ka umatingin sa akin, ha? Ang dali mong tumitig! Alam ni Isabel na may oras pa siya upang mag-imbestiga. Hindi siya basta-basta magpapatalo. Gagawin niya ang lahat upang malaman ang katotohanan at ilabas ang tunay na may sala. Chum, samahan mo nga ako sa President Office. Kailangan matapos ko ang panaginip ng babaeng ito. Hindi pwede magtrabaho rito ang isang kriminal. Huwag kang mag-alala, Mr. Rodrigo. Aalis na rin ako rito. Kahit wala pang notice galing sa nakatataas. Kaya kukunin ko na lamang ang mga gamit ko. Magre-resign na ako. May nakumpirma siya sa huling usapan nila ni Mr. Rodrigo. Bago matapos ang maghapon, nakatanggap siya ng tawag. Ang tawag na matagal niya nang pinakahihintay. Umalis siyang bitbit ang kanyang mga gamit at mahinahong nagpasa ng kanyang resignation letter sa opisina ni Mr. Rodrigo. Pagpasok niya pa lang sa pintuan, napahinto na siya. Naamoy niya ang isang pamilyar na amoy. Yun ay nagkataong natagpuan niya sa bangkay ni Mang Damian sa CR. Hindi niya mapigilang magpalingalinga sa opisina ni Mr. Rodrigo. Hinahanap kung saan ang galing ang amoy na yun. Napalingon siya sa tabing basurahan. Mukhang doon nang gagaling ang pamilyar na amoy na yun. Nilapitan niya ito at nang dahan-dahan niyang lalapitan, tumindi ang kabog ng kanyang dibdib habang papalapit siya sa basurahan. Napansin niyang parang may nakausling tela mula sa loob. Pigil hininga niyang binuksan ang basurahan. Doon niya nakita ang suot na damit ni Mr. Rodrigo. Punong-puno ng dugo, may bakas pa ng mga nagawang krimen. Napaatras siya sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Sa puntong yun, napatunayan niya ang kanyang hinala. Si Mr. Rodrigo nga ang may kagagawa ng krimen. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niya maging maingat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Mabilis na kinuhaan ng litrato ang mga ebidensya. Sa kabila ng kaba, pinilit niyang kumalma at umalis ng tahimik sa opisina ni Mr. Rodrigo. Sa labas, huminga siya ng malalim. Alam niyang kailangan niyang lapitan ang mga pulis at ipakita ang nakuha niyang ebidensya. At ang laban ay nagsisimula pa lamang.
I resign, Mr. Rodrigo. Matapang ka rin ano. Akala mo ba matatakasan mo ang kaso mo sa pagre-resign mo, Isabel? Una sa lahat, wala akong tinatakasan. Kung gagawin ko yon, hindi ba dapat wala na ako rito ngayon sa harapan mo? Ang amoy na yun, nanggagaling sa basurahan niya. Paano ko kayo makikita ang laman nun? Naghahanap ng hustisya ang buong pamilya ni Mang Damiana. Hindi ka man ba naawa sa kanila? Aminin mo na lang kasi para matahimik na ang kanyang kaluluwa. Wala naman akong dapat aminin dahil wala akong kasalanan. Nakakainis. Hindi ko man lang masilip ng malapitan. Wala kang kasalanan. Bakit parang kinakabahan ka sa pagpapalingalinga mo, Isabel, sa loob ng aking opisina? May hinahanap ba siya? Huwag kang mag-alala, Mr. Rodrigo. Mangyayari ang bagay na yan. Makakamit ng pamilya niya ang hustisyang hinahanap nila. Kakaiba ang mga kinikilos niya. Mukhang may nakalitaan akong itapon. Damit sa basurahan! Titignan ko kung nandun pa ang damit! Hindi na ako magtatagal. May mga importanteng pa akong bagay na dapat gawin. Di gawin mo Paki ko! Piseta, bigla akong kinabahan sa tono na pananalita niya. May ginawa siyang hakbang para malinis ang pangalan niya. At teka ang damit sa basurahan. Wala na rito. Kailan pa? Hindi. Sino nakakuha noon? Sino na nga sa pumasok sa opisina ko? May kumuha ng damit ko. Hindi maaari ito. Ang bagay na yun ang magpapahamak sa akin pag nagkataon. Anong gagawin ko? Paano ko ito matatakasan? Umupo si Isabel sa isang kainan malapit sa kanilang opisina. Hinihintay niyang makaalis ang lahat ng kanyang mga katrabaho. Habang nagmumuni-muni, napansin niya ang isang lalaking palingalinga ito sa paligid. Kabado at natatakot na makilala ng kahit na sino. May dala itong supot na tila ba mahalaga ang laman. Hindi siya makatiis ng lapitan ito. Kinausap niya ang lalaki at nagulat siya sa kanyang nalaman. Siya raw si Fred. Ang isa pang janitor sa nasabi ng kumpanya. Testigo siya sa kung ano at kung paano nilapa ng isang aswang si Mang Damian. Mabuti na lamang hindi siya nito napansin. Dahil kung nagkataon, baka pati siya ay nabiktima na nito. Matagal na po akong hindi pumapasok sa trabaho. Natatakot ako baka ako naman ang isunod na mabiktima. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ito pero kailangan kong ilabas ang katotohanan. Binabagabag po ako ng konsensya ko. Fred, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka nagsumbong agad? Hindi ko alam kung maniniwala sila sa akin. Pero alam kong ikaw lang makatutulong. Nasa loob niya ng ebidensya. Ito ang magpapatunay kung sino talaga ang pumatay kay Damian. Sana magamit niyo ito para sa hustisya. Samantala, hindi mapakali si Mr. Rodrigo. Alam niyang anumang oras, mabubunyag ang kanyang mga kasalanan. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano niya maitatawid ang sariling sitwasyon na unti-unti nang gumugulo sa kanya. Mr. Rodrigo! Yung mga files na design pinasa ko po sa inyo. Hinahanap na po ng interior designer's head. Teka nga sandali! Kung makaasta ka, manager ako! Sino ka ba? At saka anong pinasa? Wala sa akin.
Pwede ba iwanan mo muna ako? May importante akong hinahanap. Ako naman ho ang puputukan kung hindi nyo pa rin po maibibigay sa kanila yon. Ano ho ba ang nangyayari sa inyo? Kanina pa ho kayo, hindi mapakali dyan sa mesa nyo. Lumabas ka muna ng opisina ko! Kung ayaw mo, maibalik ko sa'yo ang karet ko! Opo! Lalabas na po! Nakakatakot naman ang kanyang mga mata. Parang namumula ito sa galit. Ano pang nangyayari kay Mr. Rodrigo? Nagiging mainitan ng ulo niya nitong mga huling araw. Ay, Diyos ko! Sunod-sunod na nga yung mga nangyayaring kakaiba rito sa opisina. Mula nang mamatay si Mang Damian. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Sana bumalik na sa dati ang masayang opisinang ito. Hindi ako makapagtrabaho na maayos! Nasaan ang damit ko na yun? Bisit! Sa mga oras na yun, mas lalong tumindi ang kaba ni Mr. Rodrigo. Alam niyang malapit nang sumabog ang kanyang lihim. Walang katapusang mga tanong ang pumapasok sa kanyang isipan. Paano ko may makakita? Paano ko may nakaalam na? Anong gagawin ko kapag nalaman nilang ako ang may sala? Si Isabel lang naman ang hindi mapakali. Kailangan niyang maiparating ang nalaman niya kay Fred sa mga otoridad. Pero kailangan din niyang makumbinsi si Fred na humarap at tumistigo. Hindi ko pwede gawin ito na mag-isa. Sabi niya sa kanyang sarili. Pero kailangan ko ng dagdag na ebidensya. Kailangan ko kumilos kaagad. Tapos na ako. Oras na may makakuha ng damit ko. Mabubunyag ang kasalanan ko. Anong dapat kong gawin? Hi, Mr. Rodrigo. Mukha kang pagod at balisa. May problema ba? Ang kapal na mukha mo, bumalik pa rito. Nag-resign ka na, di ba? Sino nagpapasok sa'yo rito? Well, pwede akong pumasok rito anytime na gusto ko. At hindi mo ako mapipigilan. Nananaginip ka ba? This is Lunti ang Haraya Company. Istrikto sa mga unknown person na nangangahas, naguluhin o sirain ang kumpanyang ito at ikaw ay isang kriminal. Kaya nga, pinagbabawalan ka maglabas-masok rito. Tatawag ako sa President Office. Kailangan kang mapalaya sa opisinang ito. Gawin mo. O baka gusto mong tulungan pa kita. Heto, gamitin mong teleponong ito. Ambisyosang pala ka. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Pati ang private phone ng kumpanya, pinag-imasukan mo. Guard! Jam! Kahit sino naririyan, tumawag kayo ng security. May nagkukulo sa opisina ko. Dalian lang nila. Baka hindi nila makita ang totoong eksena. Your evil plans! May binabala ka masama sa kumpanyang ito, no? Kaya lumayas ka sa harapan ko. Hindi ka magtatagumpay! Ako nga ba ang may masamang balak? O ikaw? Alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Eto ang hinahanap mo, hindi ba? Ang damit ko. Paano napunta sa kanyang bagay na yun? Oh, biglang nanlaki ang mga mata mo. Amazed or scared? Ang mga mata niya, kumpirmado. Siya ang halimaw na umatake kay Mang Damian. Hindi maaari ito. Ang reputasyon ko na pinangalagaan ko at ang posisyon na pinaghirapan ko ng ilang taon, mawawala na sa akin. Hindi ko papayag. Wala akong pakialam kapag nalaman nilang lahat.
Gagantihan ko ang babaeng ito. Ipapakita niya ng tunay niyang anyo. Kailangan kong maghanda. Papa. Papa, I beg you. Tulungan mo ko. Sir? Tinatawag niyo raw ako? Jam, huwag kang lalapit sa kanya. Halika dito! Mr. Rodrigo, bitawan niyo Mr. Rodrigo, huwag ka naman damay ng inosenteng tao. Bitawan mo si Jam. Ano bang nangyayari dito? Bakit kayo nagkakaganito? Miss Isabel, tulungan mo ko! Jamila! Wala akong pakialam sa magiging kahinatan na gagawin ko. Wala rin naman akong dapat pang itago. Ngayon, nasa iyo ang damit ko na yan. Alam mo na ang totoo. Kaya humanda ka sa akin. Ipaglalaban ko ang dignidad ko kahit sa kahuli-huli ang pagkakataon. Sa'yo, Mr. Rodrigo! Bitawan mo ko! Bayali mo sa opisina! Manghalimaw! Ay, bilisan niyo, magsilabas na kayo! Manghalimaw rito! Walang kwenta kang hostage! Diyan ka na! Mabuti na yung binitawan niya sa Jam. Hindi pwedeng may madamay na ibang tao. Kailangan ko na rin kumilos. Papa, nasa na kaya sila? Ako lang ba ang haharap sa kanya? Hindi ko ito kaya! Umanda ka sa pag-atake ko! Atake! Pigilan kita! Hindi ko ito inaasahan. Tulad ko, napakarami mo rin palang lihim. Hanggang saan mo makakayanan labanan na sa katulad ko? Hanggat hindi ka tuluyang nawawala sa landas ng lunti ang Haraya Company. Hindi ko isusuko kahit ikamatay ko pa ito. Kung ganon, Wala na akong pagpipilian pa. Ako ang dapat na maghari dito, hindi ikaw! Isa kang... Tulungan niyo ako. Nasa na kayo, Papa? Napakalakas niyo. Isa kang mahinang lahi! Nasaan ang katapangan mo na ipinakita mo sa akin kanina? Hindi ako susuko. Lalabanan kita sa kahit na anong paraan. Lampas! Sinong inaatake mo? Hindi mo nga ako magawang tamaan! Napakabilis niya. Ano? Laban pa? Laban pa mo! Ganito umatake ang totoong aswang! Halika rito! Braso ko. Braso mo, Lakas niya. papaliik ka! Hindi niya ako nililingkod. Mukha nangihina ka na ha! Tunay na aswang ay ganito! Balikat ko. Hindi. Bumalik ako sa dati kong anyo. Kulang ka pa sa practice! Practice makes perfect! Isabel, hindi mo ba kaya makipagsabayan sa isang baklang aswang na katulad ko? Tawag na. Masakit. Talaga masasaktan ka! Diba ito? Nabibigo. Ano gagawin ko? Mukhang umabot na iyong limitation! Nakabalik ka na sa dati mong anyo! Sa mga sandaling yun, nagkaroon ng sandaling pag-atras si Mr. Rodrigo upang suriin ang kalagayan ni Isabel. Alam niyang humihina na ito at nakita niya ang pagkakataon para tapusin ang laban. Ngunit sa kabila ng panghihina, nakaramdam si Isabel ng kakaibang lakas mula sa kanyang loob. Hindi ba itong katapusan? Sabi niya sa kanyang sarili. Napansin ni Isabel
ang isang maliit na pirasong metal na malapit sa sahig, ang kapirasong bakal na itinago niya sa kanyang sapatos bilang huling sandata laban kay Rodrigo. Hindi ako maaaring sumuko. Kailangan kong gamitin ang lahat ng paraan upang malabanan siya. Habang nagpapalitan ng matinding tingin sina Isabel at Rodrigo, inilabas ni Isabel ang metal na piraso mula sa kanyang sapatos at itinago ito sa kanyang kamay. Mabilis siyang gumawa ng plano. Alam niyang kailangan niyang ilihim ang kanyang natitirang lakas upang magtamo ng kahit konting kalamangan. Ano, Isabel? Wala ka na bang kayang gawin? Sumusuko ka na? Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng pagkakataong magtagumpay. Ang pamilya ko, ang kumpanya namin, lahat ng pinaghirapan ng mga Del Moro, hindi pwedeng basta mawala. Ano? Huwag kang pakasiguro, Rodrigo. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Kung akala mo na kaya mong talunin ang isang katulad ko sa kalagayan mong yan, nagkakamali ka. Isabel, ang labanan ay tapos na at ako ang magwawagi. Akin ang kumpanyang ito! Magiging akin! Nang mga oras na yun, biglang nagpakawala si Mr. Rodrigo ng isang balakas na pag-atake, sapat upang pabagsakin si Isabel. Isang mabilis na galaw ang hinampas niya sa pader at nagdulot ito ng malakas na alo ng enerhiya na tila ba nayanig ang buong gusali. Ngunit sa kabila ng lakas ng kalaban, si Isabel handa na muling lumaban. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangang matamaan ko siya sa tamang lugar. Sa paglapit ni Mr. Rodrigo para bigyan ng huling atake si Isabel, ginamit ni Isabel ang natitira niyang lakas upang mabilis na maitarak ang metal na peraso sa kamay ni Rodrigo. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, hindi nakapag-react si Rodrigo. Tinamaan siya sa kaliwang braso na siyang naging sanhi ng panghihina ng kanyang puwersa. Ano ito? Anong ginawa mo sa akin? Paano ito nagawa? Hindi pa tapos ang laban, Rodrigo. Hindi ako bibigay. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang mag-alinlangan si Mr. Rodrigo. Alam niyang hindi basta-basta mawawala ang kanyang lakas, ngunit ang sakit na nararamdaman niya mula sa tama ni Isabel ay tila nagdulot ng pagkatakot. Ito na ang kanyang pagkakataong muling umatake, ngunit bago niya ito magawa, nagdilim na ang kanyang paningin. Hindi! Si Mr. Rodrigo! Iniipit ang mga braso ni Isabel! Teka, ano gagawin ko? Mapapahamak siya! Ang bangko! Oo! Pwede ko tong ihampas sa kanya! Itigil mo na to. Kahit patiin mo pa ako, tuluyan ka na rin mawawala sa kumpanyang ito. Nabunyag na ang lahat ng kasalanan at kalukuhan mo! Wala akong pakialam! Ang malaga sa akin, mawala ka sa landas ko! At ayoko malaman ng lahat ang tunay kong pagkatao! Kaya parehas lang tayong mabibigo! Bitawan mo si Isabel! Aray! Salamat! Ang likod ko! Nabitawan niya ako! Ang balikat ko! Isabel! Ayos ka lang ba? Luko, duguan ka! Umalis ka na rito. Ayoko madamay ka pa. Hindi ko magagawa yun, Isabel. At paano ka? At
sarado na ang opisina. Wala akong mapupuntahan. Walang hiya ka, Jamela! Nagawa mo pa akong saktan! Isa kang pakialamera! Anong gagawin natin? Mamatay na tayong dalawa. Hindi ko na rin kayang lumapit. Mga walang kwenta kayong nilalanga! Katawan ko. Sabay-sabay ko kayong tatapusin! Tatapusin niyo na! Biglang nagbukas ang security lock facility ng opisina bago atakihin muli ni Mr. Rodrigo ang dalawa. Pumasok ang mga armadong lalaki. Tangan ng isang mahabang bagay. Inihampas ito ng mga kalalakihan sa katawan ni Mr. Rodrigo. Dahilan para manghina ito sa kuryenteng dumaloy mula rito. Nangisay ito sa sakit. Napanatag naman ang loob ni Isabela. Dahil ang kanina niya pa inaantay na tulong ay dumating na. Nilapitan sila ni Mr. President. Inabot ang kanyang kamay. Inalalayan siyang makatayo't makalakad. Si Jam naman ay nakasunod lamang sa kanyang tabi. Nagtataka si Jam kung bakit ganito na lamang kung alalayan ng presidente ang kanilang sekretarya. Samantala, napaka-isnabero nito na hindi basta-basta nakikihalubilo sa mga mabababang empleyadong katulad niya. Nakakainis ka, Papa. Bakit ang tagal niyong tumating? Anong magagawa ko? Si lolo mo. Pinanunood ang naging laban mo sa halimaw na yun. Shh! Pa, may ibang tao tayong kasama. Teka, sandali. Linawin niyo nga. Hindi ko kasi maintindihan. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ni Papa. Nagbibiro lang siya. Tama. Ganito lang talaga kami sa aming pamilya. May mga laban na... Hello? Biro lang ba yung tawaging papa ng dating sekretarya ang isang presidente ng luntiang Haraya Company? Isa itong napakalaking joke, Isabel! Ay, yun ba? Pasensya na kung inilihim ko sa inyo ang totoo kong pagkatao. Apo ko ni Eustaquio Del Moro. Ang aking ama, ang presidente, si Enrique Del Moro. Hala! Bakit Silverio ang gamit mong apelyido? Ginamit ko kasi yung apelyido ng nanay ko para magawa kong misyon sa akin ni Lolo nang walang naghihinala. Naku! Ang dami ko pa namang masasamang nasabi sa'yo. Naku, sorry ha. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yon. Naawa lang talaga ako sa buong pamilya ni Mang Damian. Wala ka nang dapat pang alalahanin dahil lahat ng kailangan ng kanyang pamilya, sagot na namin. Sa tagal ng panahong paglilingkod niya sa amin, nararapat lamang na bigyan ng kanyang pamilya ng maayos na buhay. Jam, pakiusap. Ano man ang nakita't nalaman mo, ilihim mo na lamang sana. Ang alin? Ang pagiging aswang ni Mr. Rodrigo? At ang pagiging apo mo ni Don Eustaquio? No worries. My mouth is sealed. Sale, benenta o lumayag? Mr. President naman, sailed as in selyado sa Tagalog. Naku, presidente ka pa naman, bingi ka. What? Kilala mo ba kung sino ang tinatawag mong bingi? Tama na yan. Rico. Kumikirot ang sugat ko sa kakatawa ko sa iyo, Jam eh. Ang akala ko, nakita niya rin ang pagbabagong anyo ko. Masanay ka na sa kanya, Papa. Kalug talaga yan si Jam. Ang totoo talaga niyan, hindi ho siya bagay sa pagiging aesthetic designer dito. Dapat po talaga payaso. Payaso? Teka, pangit na naman ba ang makeup ko? Pinaglalaroan na naman ba nila ako, ha? Kalma lang, Jam. Hindi pinaglaruan ang mukha mo.
Ay, salamat. Teka. Si Mr. Rodrigo. Ano nangyari sa kanya? Tinanggal ang lunti ang Haraya Company si Mr. Rodrigo bilang parusa sa lahat ng kanyang maanumalyang mga gawain habang ito ay nagtatrabaho sa kumpanya. Pinusasan siya ng posas na yari sa pilaka na mismong ang kumpanya ang nagmamay-ari dahil sa kalagayan nito na pagiging aswang. Alam kasi nila ang kalagayan nito bilang pag-iingat na rin sa kaligtasan ng mga taong naruroon sa paligid. Lahat ng mga empleyadong nakasaksi ng kaguluhan ay sinuhulan para manahimik, para na rin sa ikabubuti. Hindi lamang ng mga empleyado, kundi pati na rin ng buong kumpanya. Si Isabel na nagpanggap bilang isang sekretarya ay isa na ngayong bagong CEO at pinagkakatiwalaang mamalakad ng luntiang Haraya Company. Ang pamilya Del Moro ay muling bumalik sa pamamahala ng kanilang kumpanya na ngayon ay nasa mas ligtas na kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, si Isabel nagdadala pa rin ng mga aral mula sa madilim na kabanata ng kanyang buhay na hindi lahat ng laban ay nakukuha sa puwersa. At minsan, ang pinakamalaking lakas ay ang pagtitiwala sa Poong may kapal na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ito po si Dark Shadow sa ngalan po ng bumubuo ng buong puwersa ng iShare Entertainment Production. Sa ngalan po ng aming mga drama talent, ng aming mga scriptwriter, gayon din po ng aming mga editor.